Meron nga to. Merely Solano admit. Ayan. Ito. So, okay. So, naririnig po ako. Kikita ang slides. Yung Hello. walang slides. Ang slides? Wala. Ang nakikita ko lang ay yung dalawang ano. Ganun. To. Okay. Meron na? Yes, meron na. Okay, sige. Naririnig ako, no? Kita yung slides. Sabihin nyo pag ano, pag hindi kita yung slides. Yes, loud and clear po. Okay. Thank you. So, yan. Salamat, Ma'am Athens, Ma'am Mina, okay, sa cooperation ninyo sa pag-play ng video and sa pag-host at control ng participants. Ano yan? Michelle. Aba, may mga pumapasok. Pwede paki-control na lang sa participants. Ma'am Athens, Ma'am Mina. Ako na. Okay, sige. Yan. So, yan. Itatopic po ngayon natin gabi yung compensation and promotion. So, advanced training class 3 tayo. Kasi ang daming nagra-run. Para at least malinaw-linaw yung mga niraran natin. Kaya mag-run tayo ng mga hindi natin naintindihan kung ano niraran natin. Okay, paano ba kumita? Paano ba yung system ng running? Okay? Yan, paano ba ang gawin ng business side? Kasi syempre, kung meron tayong kausap, kagaya ngayon, yung pinsan ko, sabi niya, paano kumita? Sabi ko, makinig ka ngayon kasi kahit i-chat mo yan, itawag mo sa kanya, kung hindi talaga yung full presentation, parang alam niyo yung parang meron pa, hindi pa rin kumpleto. May kulang pa rin. So, magkakaroon yan ng tanong sa isip niya, paano nga naman ito ginagawa? Sabi niya, maghahanap ako ng tutulungan ko, i-educate ko. Paano ko gagawin yun? Parang ang hirap. So, andun na yung point na mag-50-50 siya. Di ba? Yun nga lang, yung pinsan ko, yan. So, nag-update yung kanya, pero papasok daw. So, alam ko, ganun din ang nararamdaman nyo. Kasi, pag sinabi mo naman sa iba na, gawin mong business side, sasabihin ng iba, hindi ko kayang mag-invite. Pero, alam nyo, pag marinig nyo lang ito, sinubukan nyo talaga, basta sanay din kayo, sasabihin nyo, ay, ganun lang pala yun. Okay? So, ganyan din naman ang na-experience namin. Ayan. So, financial industry. Money business is the best business. So, yun nga sinasabi nila. Itong business natin is money business. Bakit? Kasi nasa financial industry tayo. Ano ba talaga yung pinakakailangan ng mga tao? Di ba pera? Kasi kagaya ngayon, lockdown. So kung wala kang amo, tinanggal ka ng trabaho mo kasi restaurant yun, hindi ka pinapasok ng boss mo, yung mga factory, wala din kasi bawal, di ba? 1 meter away. So paano ka ngayon kikita? So ang ginagawa natin, alam nyo, ang daming napansin ko, halos tayong lahat na nasa IMG, tignan nyo, nakakapag-invest tayo, mag-i-invest pa tayo ng marami kasi mababa ang presyo, di ba, ng mga shares. Tapos, nasa financial industry tayo, nasa financial business tayo. Anong ginagawa natin? Nagtuturo lang tayo paano mag-ipon ng tama, di ba? Tapos kikita ka. So, lahat tayo magiging wealthy. Tama? Tapos, dito, tignan nyo. Sa lahat, sino ngayon ang merong extra? Di ba? Sino ngayon ang merong emergency fund? Di ba tayo? No? Tayo kasi alam natin kung ano tinuturo natin, ginagawa natin yan sa personal life natin. Tapos, na-i-apply natin ngayon may COVID, di ba? Ngayon lockdown. Okay? And then, food business. Food gets spoiled. So, ang pagkain nga daw, napapanis, nasisira. So, syempre, pag nasira yan, anong gagawin mo? Di ba itatapon mo na? Okay? Fashion business. It can get out of fashion. Tignan nyo to. Para example na lang, yung fashion dati. Fashion dati, yung mga, alam niyo yung mga pantalon na parang elephant style, tapos naging maluwag. Ayun ko ang tawag yun. Tapos ngayon, mga skinny na. Di ba? Tignan nyo yun, paiba-iba yung fashion. No? So, ibig sabihin, kung wala ka sa fashion, itatapon mo na naman lahat ng mga gamit mo, bibili ka na naman ng panibago. So, ibig sabihin, pabago-bago rin yan. Ano? Okay? So, money doesn't get rotten or spoiled. Money doesn't go out of fashion.
Yan. So, yung atin daw pera, hindi yan nasisira, hindi yan nawawala sa ano yun? Sa moda. Example, moda ba yun? Moda ba ang tawag doon? Uso Sa si uso. Parang yan, hindi yan nawawala sa uso kasi mahirap, mayaman, matalino ka, hindi. Basta tao ka, ang kailangan mo pera. Ang umiikot dito sa mundo, pera. Diba? Pagkain mo, renta mo, lahat yan, pera. Pambigay sa tulong sa church, sa mga taong walang mga trabaho, donation, pera pa rin yan eh. Tama, pambili mo ng gamot, pang hospital mo, pera pa rin yan. Pang pension mo, retirement mo, pera pa rin yan. Diba? So, money is always in demand all the time. The best business in the world. So, kailangan, ngayon pa lang, isipin natin, ano ba talaga yung magandang business. So, alam nyo, dati nag-isip din ako magkaroon ng car wash, print ads. Pero, nag-buy and sell din kami. Pero, ang nangyari doon, sabi ko, ang hirap naman pala yung mga tinatawag na traditional business. Okay, kailangan mo magpondo ng malaki, tsaka ka bumawi ng kita. Kung makakabawi. Kasi ang isa pa doon, kailangan mo ng tao, trabahador, sasahuran mo yon, di ba? Kailangan mo ng pwesto, babayaran mo yon. And then lahat ng gamit, ipoprovide mo yon. Ang tanong, kailan ka makakabawi? Eh kung malayo ka pa sa Pilipinas, ang hirap kung hindi mo siya na ma-manage ng maayos. Okay? So, our business in demand all the time. When economy is good, everyone wants to know how to grow their money. Yan, di ba? Pag okay ang ekonomiya natin, lahat naman gusto nila paano palaguin ang pera natin, di ba? Kaperahan natin. When economy is not good, everyone wants to learn how to handle money properly and how to generate more money. Yan. So, dito sa business natin, dati, kung economy natin ay good kasi okay lahat na wala pang lockdown. Sige, trabaho pa rin, invest pa rin, aral pa rin ng aral, palaguin ang pera natin, di ba? So, dito, ngayon naman, ang economy natin is bad kasi maraming nawalan ng trabaho, di ba? Ayan, kailangan ngayon na ma-manage na natin, i-apply na natin yung solid financial foundation natin, di ba? Yung emergency fund, ayan, maigi tayo na nahahandle natin. E paano yung iba na hindi nakinig sa atin? Paano nila nahahandle yung kanilang kaperahan? Sa totoo lang, ang dami kong naririnig. Ang daming, as in, alam nyo yung dating mayaman, ngayon, per favore, ang ingay. Ngayon, ano na sila, nawawalan ng pera, nawalan ng trabaho, hindi na makapagbayad ng mga binibiling bahay. Alam niyo yun, yung dating mayaman na akala mo ngayon, pabagsak na hindi mo akalain na ano nangyari kasi hindi pala niya na-handle ng maayos yung kanyang kaperahan. Tapos ngayon, ang nangyayari, hihingi na siya ng ayuda. 'Di ba? Pero alam nyo, dito sa IMG, ang laki ng tulong sa atin. May pera ka man or alam mo yun, wala, tutulungan ka niya, bibigyan ka ng strategy pa paano mo yun gawin. 'Di ba? Ang galing. So, business is recession proof. So, recession proof na to. Sa akin lang ha, hindi ko naman inaano sa lahat, pero para sa akin, dito sa 7 years ko na mahigit dito sa IMG, recession proof kasi ang Kaiser nabayaran ko. In-apply ko lang yung Solid Financial Foundation, yung X-Curve, in-apply ko yan sa buhay ko. Ngayon, tignan nyo. So, February, March, April, May. Okay? Wala akong trabaho. Ngayon lang tumatawag yung amo ko. Minsan, tinatawagan niya ako. Kailangan niya ng mamalansya. Siyempre, pupunta ako kasi sino magbabayad ng IMSS ko? Siya na nga lang may hawak ng papel ko, 15 hours. Pero, sa totoo lang, wala nang 15 hours nagtatrabaho ako sa kanya. More on, nandito ako sa bahay kasi lockdown. Tama po. Tignan nyo, oh. So, kung wala kang trabaho ng February hanggang ngayong April, okay? So, saan ka kukuha ng pambayad mo ng Kaiser mo? Saan ka kukuha ng huhugutin mo para sa emergency fund mo? Sa pagkain mo, sa bayad ng bahay? Alangan naman na hindi ka na magbayad ng bahay mo. Eh, paano kung palayasin ka na ng may-ari ng bahay? Hindi yan isi-shoulder lahat ng government. Okay? So, sa dinami-dami ba naman ng nawalan ng trabaho, lahat ba yan babayaran ng gobyerno? Hindi Okay? So, kailangan tayo din, i-apply natin yan kung ano na pag-aaralan natin. Kasi para sa atin din yan. Okay? So, tignan nyo nga, super thankful ako kasi alam niyo yung murang edad na intindihan ko lahat ng tinuturo ni IMG. Tignan nyo ngayon, alam niyo yung kahit walang trabaho, nagtataka sila, paano pa rin ako nakakapag-invest? 'Di ba? Kasi in-apply ko siya. So, mga pruweba na yun para sa sarili ko. Okay?
Ayan. The vision of the new industry. The making of a giant. Ayan, okay? Paano daw ba maggawa ng mga giants? So parang sa atin din, sa IFG, kailangan mag-build din tayo ng mga giants. Hindi lang sila, but tayo din kailangan maging giants. Hindi lang tayo, but yung mga susunod sa atin kailangan magiging giants din. Kasi tignan nyo, pati ng ilong ko. Si McDonald, change the eating habits of the world. So tignan nyo, for example, no, yung mga amo ko, mga Italiano, ang pagkain nila sa kanilang bahay, spaghetti, salad, tapos meron niyang actually aperitivo muna bago first plate, second plate, third plate, meron pang prutas yan, meron pang sweets yan, meron ko pang kape yan. Pero tignan nyo si McDonald, ano lang ba ginawa niya, di ba? Gumagawa lang siya ng mga burgers, Coca-Cola store, toy store. 'Di ba? Pare-pareho lang naman 'yan. 'Di ba? Si McDonald's burger lang naman 'yan, patatini lang naman at saka yung mga pritong manok ang binibili mo doon, pero bakit sila yung pinakamalaki ng pinakamaraming branch, 'di ba? Sila yung pinakamarami sa lahat ng fast food. Okay? And then si Starbucks, tignan nyo, change the way people drink coffee. Tignan nyo, pwede naman tayo dito sa bahay, bumili na lang ng kape, pero bakit yung iba, pumupunta pa ng Starbucks, ang mahal-mahal ng Starbucks, sabi ko nga, yung mga kasamahan natin dito sa IMG, sabi ko, ginseng lang, pumunta kami ng Starbucks, alam nyo ba magkano ang kape sa Starbucks? Ang mahal, sabi ko, yung gusto kong ginseng wala sa Starbucks, which is, ang ginseng na gusto ko, €1.30 lang dun sa normal na bar. O imagine niyo, so, ang point dito, yung pangalan niya, ang binili mo, at saka yung pwesto. Kaya mahal siya. So ngayon dito, pinapalitan niya yung the way na pag-inom mo ng coffee kasi nababago yung environment mo. Okay? So Walmart, save money, live better. So change the buying habit of people. So ito din to. Sa Walmart, yun yung mga malalaking market yan, supermarket, no? Yan yung malalaking supermarket. Dati, example ko na yung sarili ko, nung nasa Pilipinas pa ako, namimili kami sa palengkehan, sa public na palengkehan. Pero tignan nyo, na pag napupunta kami ng Maynila, hindi na kami sa palengkehan napunta. Saan na kami napunta namimili? Sa Walmart kasi may aircon doon. Pero pag sa palengkehan ka pumunta, may minsan nga doon, siksikan, malansa, di ba? So, yung environment na lang niya iba. Okay? So, sa Walmart, andun na lahat ng mga kailangan mo. Okay? And then dito sa Microsoft, change the computer software industry. So nabago na rin niya. Dati, mga anong tawag doon? Mga typewriter, ano? Tignan nyo, ngayon, may Microsoft na, online na lahat, internet na lang, okay na. Diba? Nakakagawa na tayo ng mga presentations natin. Diba? Yan. So, user-friendly software by Bill Gates. Okay? So, IMG naman, change savings and spending habits of people. Kumbaga tayo, binabago din tayo, kino-convert din tayo. Ang dating kagaya nga ni SMD Mina, sabi niya pati sina SMD Percy. Ay no, hindi pala, mali, si SMD Athens at saka si Ma'am Irene. 'Di ba sabi nila kahapon doon sa training natin, gastadora daw sila. O tignan niyo nangyayari ngayon. Kung dati pag may sales, nagtatakbuhan 'yan, naghahanap kung ano yung mga bibilhin. Ngayon, anong ginagawa nila? Monthly, nakikipag-agawan. Sino magpapadala? Sino papadala? Gusto ko bumili ng shares. Nakikipag-agawan na ngayon bumili ng shares. O, diba? Shares yun para yumaman sila in the future. Diba? So, move people from spender, saver, investor, entrepreneur. Change the way financial distribution industry is being done. Mission, system, education, support, and empowerment. Diba? Kompleto tayo. So, whoever controls distribution controls the industry. Okay? The new industry. Uber. The world's biggest transportation network does not own vehicle. Totoo naman ang Uber. Meron ba siyang pag-aari ng isang sasakyan? Wala, di ba? So, saglit lang ho ha. Yan. So, wala siyang pag-aaring sasakyan. Pero network lang siya. System lang ang meron siya. Pero ang lakas kumita ni Uber. Tignan nyo si Facebook. No? The world's most famous
social media website does not create its own content. Totoo naman, tayo lang din naman ang gumagawa ng content natin, di ba? Mag-create ka ng Facebook mo, gumawa ka ng content mo. Si Ma'am Michelle, di ba siya gumagawa ng kanyang mga TikTokers doon? Tignan nyo, di ba? Ang daming sumusunod sa kanya, followers, nagla-like, ang daming natutuwa. Sino kumikita doon? Di ba? Si Facebook. Yan. Si YouTube, tignan nyo. The most dominant online video streaming website does not produce their own videos. Wala naman talagang pinoproduce eh. Gusto mo lang manood ng movie, i-search mo lang doon. Andun na yun. Ang dami nang nagre-record. So ngayon, tignan nyo. Ang laki, di ba? Dominant online si YouTube. Okay? Si Google. Tignan nyo, the largest online information hub does not write its own content. Hindi din naman siya ang gumagawa ng kanyang content. Diba? Yan. So, si IMG din naman, so the fastest growing financial services, distribution owns no financial product. So, si IMG, kagaya nga nila, di ba? Sabi nila, pag may na-IMG tayo, tinuturuan lang natin sila. Sabi nila, paano pag nagsara si IMG? Ang tanong doon, sino ba ang tinatanong mo at saan mo ba gusto mag-invest? Yun yung tanong eh. Kasi kung example, mag-i-invest ako kay Kaiser, alora, hindi si IMG ang kausap ko dyan, si Kaiser. Titignan ngayon natin yung legalities ni Kaiser, di ba? Ganun yun. So, tignan nyo, si IMG, para lang siyang teacher, okay, na nagtuturo sa mga student paano ang pag-i-invest ng tama. So, wala siyang pag-aari dito. Hindi kumbaga siya. Okay? So, nagdi-distribute lang siya kung ano yung kailangan mo. Example, wala kang healthcare, mayaman ka nga, puro ka mutual fund, kailangan mo ng healthcare, may nibibigay sa'yo si healthcare. Kung ikaw naman may healthcare ka, wala kang mga mutual fund, pang long term, ibibigay sa'yo si mutual fund. So, ganun lang. Yeah, it depends kung ano yung kailangan mo. Okay? Yan. So, creating passive income, traditional system, in-house marketing, distribution expenses, even without a sale, rental, salaries, benefits, computers, utilities, etc. Okay? So, product provider companies, outsource system, global distribution trend low, cost and low maintenance distribution is king. So, dito, kailangan daw, okay, pag tayo sa IMG, actually, tinuturuan naman tayo eh, di ba? Huwag kang mag-focus sa active income, mag-create ka ng passive income, di ba? Kailangan pagganahin natin yung pag-iisip natin. Paano ba? Kasi isa din yung malaking katulungan sa atin ang pagkakaroon ng passive income. Okay? Huwag tayo laging umasa sa active income. Okay? Yan. So, dito nakita nyo yung traditional system. Okay? So in-house marketing. So, tayo naman, tignan nyo, dominate tool na lang. Post ka na lang dyan. Pag tulog ka at merong nagustuhan yung inilagay mong content tsaka video, diba? Pag nag-member yan, nakita niya, nag-financial check-up na siya doon sa mga nilagay mo doon. Diba? Pag nag-member yan, kikita ka na lang by referral doon sa company. Tinulungan mo siyang mag-ipon ng tama, kikita ka na lang. Ganun lang tayo. So, parang kahit tulog ka, may dominate ka, may internet ka lang, kikita ka pa rin. Product provider companies, nakita nyo naman gaano kalalaki yung mga product provider natin, di ba? Kumbaga, sa akin, hindi pa ako pinapanganak, meron na sila. So, sino mas matibay? Yung mga kumpanya ngayon o ako? So, ibig sabihin, malayong mayaman sila kung titignan natin mga multi-billionaire sila, di ba? Okay? So, outsource system. Global distribution trend, low cost. So, sabi niya, low cost daw. Low maintenance distribution is king. So, tignan nyo, pag nag-IMG member tayo, pag ba hawak natin yun, pwede natin i-refer lahat ng under ni IMG na pwedeng i-refer. Nagbabayad ba tayo ng malaki? Di ba hindi? 1,500 pesos lang for 1 year. And possible, pwede ka nang kumita 30,000 more. Di ba? So, companies that revolutionize the distribution system of their industry. Do you have the business mentality? Diba? Tanong dito. Kasi hindi naman lahat meron. Pero, natututunan po natin yan. Okay? Yan. So, ano po yung mas gusto nyo? Tanong lang. Pwede ho kayong mag-chat or mag-unmute. Ano ho mas gusto nyo kung tatanungin ko kayo? Kumita ng monthly income na 30,000 for 33 months or kumita kayo
ng 1 centavo at that double monthly for 33 months. Kung tatanungin ko kayo, di ba? Sasabihin ko, Athens, magtrabaho ka sa akin. Sasabihin ko sa kanya, sasahuran kita ng 1 centavo. Di ba? Sino kaya sa atin yung may gusto nun? Tapos sasabihin din naman ni Mina, Athens, magtrabaho ka sa akin, sasahuran kita ng 30,000. Di ba? Di ba? 30,000 compare sa 1 centavo. Ano sa tingin nyo? Papakita ko lang ho Okay, kung example dito, fixed income, amo yan or may kontrato. Okay, dito naman ho, business mentality. Okay, sa unang buwan, 30,000. Okay, dito, laging 30,000 yan. Sa first month dito, 1 centavo ang sasahurin niya. Sa pangalawang buwan, 30,000. Sa business mentality, 2 centavo. Sa third month, 30,000 na naman, 4 centavo. Hanggang sa 16 month, titignan nyo, 30,000 ang monthly. Okay? Dito sa fixed income for 33 months. Dito sa kabila, nag-start siya ng 1 centavo. Pagdating ng 16 months, 327 pesos, 0.68 centavos. Okay, nakita nyo? Yan. So, next slide tayo. So, create passive income. So, sa 17th month niya, 30,000 pa rin. So, dito sa kabila, sa business mind, 655 pesos, 0.36 centavos. So, tignan nyo, layo na gap, thousands of. Pero kung titignan natin, pinaka-total sa 33 month, 30,000 pa rin. Okay? So, ang total ng nasahod niya sa 33 month is 990,000. Okay? Pero tignan natin dito sa kabila. 33 na buwan, ang buong sinahod niya, 1 centavo nag-start dahil nagta-times yan, okay? So, 42,949,672.92. Nakita nyo? Yung total, alayo. Kumbaga, nagsimula siya sa maliit, pero nag-end siya sa millions. Dito, nagsimula naman siya sa thousands, nag-end lang siya sa hundreds. Kita nyo? 100,000. So, ang layo rin ng gap. Kumbaga, nung una, ang layo ng gap, napakaliit ng business mentality, pero sa huli, napakalaki naman ng earnings niya. So, dito sa kabila, sa may kontrata, sa fixed income, pay me first before I work. So, job yun. Single outlet business. Okay, so dito naman sa kabila, effort first than income. Totoo naman, ako din nung nag-start ako sa IMG, effort naman talaga yan, maliit pa talagang kita mo. Pero pag napalago mo yan, nakapag-create ka ng mga duplication, kumita na sila, lumaki din ang team nila, na-promote din sila, multiple outlet building. So, ang kine-create mo din doon, mga outlets, parang din doon sa McDonald's, Starbucks. So, ngayon, outlets mo na din ang kine-create mo. So, dito, linear, 3 plus 3 plus 3 plus 3 yan. So, equals 24. So, dito naman sa exponential, 3 times 3 times 3. So, dito sa linear plus, sa exponential times. So, ang 3 times 3 times 3 niya is 6,561. Ganon kabilis yung kitaan dito sa business mentality. Okay? So, ang masasabi ko lang sa inyo, kagaya din ng sinasabi ng iba, tsaka ako rin, napansin ko na rin, hindi ho tayo yayaman kahit ho hanggang 65 at magkakanda kuba-kuba tayo sa mga amo natin. Hindi tataas ang sahod. Kumbaga, tataas din ang sahod ng iba, pero hindi naman kayo yayaman. Kumbaga, ako ilang taon na ako sa amo ko. Ang IMG, 7 years na ako mahigit. 7 years din ako doon sa amo ko kasi nagsabay lang yan eh. Ngayon, imagine yung 15 hours ko sa kanila, tumaas bang sahod ko? Tumaas. Oo, kasi tumaas din ang oras ko. Pero ang point doon, compare mo sa kinikita ko sa IMG, so 300, example na lang ho, kumikita ko example doon ng 300 euros. Okay, isang buwan. Sa IMG, possible lang kitain mo 1 week is nasa 500, 800, 1,000 euros, di ba? So, nakadepende yun sa effort mo. Okay? Pero tignan nyo na lang, possible na kitain ko sa IMG ng isang buwan, pwede ko na pala yung maging sahod ng 3, 4 na buwan, di ba? Imagine nyo yun. So, ganun
alam niyo yun, yung ganun ka-powerful. Kapag nag-create ka ng passive income, magtiyaga ka lang, huwag kang magkukwit, marami man challenges, but then, go lang. Ang isipin mo, sarili mo at ang future mo. Okay? Kung sinisip mong sarili mo at future mo, i-apply mo rin yan sa iba. So, makakatulong ka na sa iba, gagawin ka nila, ikaw yung isang magiging role model nila. Okay? Yan. So, X-curve of building IMG business. Yan. So, dito, paliwanag po Sa una, ang X-curve natin dito sa business, big effort. Diba? Totoo naman Kasi syempre, hihikayat ka, yung mga kaibigan mo nun, yung mga nakakakilala sa'yo. Ako, experience ko na lang. Nung bago ako sa IMG, na-IMG ko mama ko, pinsan ko, tita ko, yun, ibang mayayaman din nakilala ko. Syempre sabi nila sa akin, ang laki ng effort ko. Ang liit ng kita ko, minsan hindi pa nga ako pinapansin. Syempre, alam nila kung saan ako nanggaling, di ba? Sasabihin nila, sige, pag yumaman ka, susunod kami. Naku, baka magsara yung kumpanya mo. Ang daming negative. Hinayaan ko lang yan. Dire-diretso lang ako. Pero nung pagtagal, okay, so thanks God, laging andyan yung kanyang yung kanyang guide. Sinasabay ko yan, high effort sa IMG. Okay? Active income ako. So, active income ako, less income pays what? Tama? So, yung active income ko, doon ko lahat binabayad. Yung mga expenses ko, konting savings ko. Hanggang nung nandun na ako sa middle age, okay? Ang income at effort ko, nagtapat na yan. So, ang income at effort ko, pair na yan, pays go. Okay? So, ngayon, dito, ang nakikita ko ngayon sa IMG, yung X ng buhay ko ngayon sa business, pataas na. High income, okay? Less effort, passive income. Phase 3. Bakit ko nasabi yan? Kasi imagine nyo, kaya sabi ko kanina, February hanggang ngayon, wala kang trabaho, wala kang sahod. Saan ka kukuha? Through IMG. Saan ako kumukuha ng ini-invest ko? IMG. Saan ako nabagbayad ng insurance ko? Kasi kailangan mo yan. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Sa IMG pa rin. Diba? Tapos isasabay pa, nagpapagawa ng plano ng bahay, ang mahal-mahal pala, 'di ba? Ang kakukuha niyan, IMG pa rin, 'di ba? So ibig sabihin nun, yung effort ko noon na napakataas, ngayon nagpe-pay off na. Okay? So kailangan lang diyan, huwag kayong magkukwit. 'Di ba? So kailangan yung X-curve ninyo, i-handle nyo siya ng maayos. Kumbaga, lahat ng negative or pagsubok nyo ngayon, pagsubok lang yan, dadaanan mo yan. Kumbaga, isipin mo, practice lang yan Kasi sino ba ang mga naging successful na businessman, okay, dito sa mundo na hindi nagdaan sa pinakamalaking effort at pinakamaraming rejection? 'Di ba? Kung bibilangin natin, wag natin tignan kung ano sila ngayon. Tignan natin yung history nila. Kung titignan natin yung history nila, baka hindi pa tayo makakalahati. 'Di ba? Okay, so become successful. Pay the price, pay in advance, pay in full. Okay? So, sacrifice now and enjoy lifetime. Or, enjoy now and sacrifice lifetime. Ano ho yung mas gusto nyo? Mag-enjoy ho kayo ngayon and then sacrifice? Or, sacrifice muna and then enjoy lifetime? Diba? Mas maganda ho para sa akin Ang daling sabihin pero sa totoo lang, yung pagsubok na yan, mabigat kasi diyan aalis yung ibang friend mo, akala nila iba yung binibigay mo, scam ka. Pero alam nyo, yung napatunayan ko, tignan nyo mga tinuturuan ko noon, ano sabi nila ngayon? Sinisisi pa nga ako, sabi nila, ikaw kasi hindi mo ko hinanap noon, dapat mayaman na rin ako ngayon. Ang point kasi, kahit saan kita hanapin, kung ikaw mismo magtatago at wala na akong mahanap kahit anong contact sa'yo, naka-blacklist pa ako sa'yo, saan kita hanapin? Diba? Yun yung point doon, hawak naman natin yan, sahod natin, aralin din natin. Hindi porket, naku, nag-share si Carmela dito, scam yan, magtatago na ako. Hindi Ang point dito, shineran lang kita, hindi kita kinuhanan ng pera. Okay? So ngayon, aralin mo siya. Tignan mo yung legalities niya, tanungin mo. Huwag kang basta-basta laang, okay? Kasi future mo yan pera mo din yan. Okay? Alam ko din yung feeling nun. Yan. So, 3 types of business models. First type, captive. Okay? So, dito, pati ng ilong ko, pinagchichismisan nyo ata ako. Ayan. So, dito, provide 40%. So, dito sa 60 payout. So, provide 40%. OPEX, 10%. DM, 10%. 40% naman dito. Okay? So, total is 100%.
Okay? Kasi 40, 40, and then 10 is 10, 100. Nakaka-distract. So, dito, okay, have quota, termination risk, no vesting rights, no security, no equality, can't retain. So, you can never get the contract of the division manager. You wait until he resigns, no equality. So, dito, ibig sabihin ba dito, po nito, example ako, sa amo ko ba, nagtatrabaho ako sa kanya, kailan kaya ako mapopromote? Di ba? So, hindi ako mapopromote na katulong doon. Ilang taon na nga ako, 7 years mahigit na. Hindi pa ako na-promote. Di man ako pwedeng maging mayordoma at wala namang mayordoma doon. Hindi naman pwedeng palitan kong asawa ng amo ko at ako yung maging amo doon. O, di ba? So, yung iba nagtatrabaho dyan sa mga ibang kumpanya, ganun din naman yun eh. Hanggat may boss ka, nakakontrata yan, hindi mo rin yan pwedeng palitan. Di ba? Either mamatay yung boss mo. Pero ang problema doon, pag namatay yung boss mo, may anak naman yan eh. Di ba? So, sila din ang papalit. Okay? Yan. So, dito sa kabila, second type of general agency. Okay? So, 60 payout to GA. So, generate. Yan. Provider, 40%. OPEX, 10%. GA, 10%. 40%. Tapos ang total, 100. The same din sa first type. Okay? So, dito, have quota, termination risk, meron din, no vesting rights, pareho din, no security and no equality, can't retain din. So, a time will come that your agent will request for contract increase. If you don't give, he will be your competitor, no equality. Tama naman eh, yung ibang mga may kontrata, example na lang, tita ko. Kaya ganda ng trabaho niya, matalino siya, siya lagi pinapadala dati sa Manila. Sa Amerika. Okay? Yan, kilala ni Mina yun, namit na niya si Mama Ason na. Ngayon, nakita nilang galing-galing niya, hindi na ngayon niya pre-nomote. Ngayon, may ginawa eh, sad story. Okay? May kumalaban sa kanya, may sumabotahe. Yan, nangyari ngayon, nagka-problema yung tita ko sa mga ATMs. So, may gumamit ng mga ATMs niya, hindi na yung mga pera, nasa US siya nun. So, nagkaroon ng kaso. So, pinaglaban niya. That time, mas inano na niya na umalis sa trabaho niya. Hindi na siya nagtrabaho doon. Tingnan niyo yung pwedeng mangyari pala. Alam niyo yun, kasi ang mangyayari, pag sobrang galing ka na, mas magaling ka pa sa boss mo at pwede kang i-promote. Pwede mong makalaban yun, competitor mo na yung boss mo kasi pwede mo na siyang palitan eh. Yun eh, di ba? So, parang ang hirap naman nun. Yung mag-example, ako, for example, mayroon na akong trabahador, ang galing-galing niya. Kasi pag boss ka naman, di ba, utos ka lang. So ngayon, namumold sila. Gumagaling sila lalo. So mangyayari niyan, pag yung boss ko nasilip naman niya yun, pwede niya akong papalit doon. So ngayon, magre-request siya ng sasabihin niya na, okay, kailangan niyo ako, kailangan itaas niyo yung sahod ko, ganito, ganyan. Hindi man pwede pati sahod ko, ibigay ko sa kanya. Di ba? Yan. Patangkad din ang ilong ko. So, third type, IMG broker. So, titignan nyo, 35% provider, okay? So, dito, 65% payout, okay? So, 47% dito sa baba. So, dito, meron 1.5% bonus, 0.5%, 0.7%, 1%, 2%, 3%, and 5.5%. Okay? So, dito, tingnan natin ngayon pag IMG ka. So, broker ho tayo dito Alam nyo na. Kasi dati sabi nila, ano ba trabaho mo dyan? Okay? So, broker po tayo dito. So, broker tayo na IMG. So, no quota. Magbenta ka. Gusto mo? Hindi. No termination. Huwag ka lang gumawa ng ikakasama sa company. Okay? Yung against the company, huwag kang gagawa. Sunod ka lang sa system. Okay? Have vesting rights. Pwede tayong example, ako, trabahador ako. Ay, hindi pala trabahador. Broker ako na IMG, CEO ako. Wala akong quota dyan. May sales ako ngayon or wala, okay pa rin. Kasi broker nga ako, hindi man ako ahente, hindi man ako empleyado eh. Wala kang boss, diba? Boss mo, sarili mo. No termination. Dito, walang demotion. Promotion meron kung magsisipag ka. Termination, wala.
importante, wag akong manluloko ng tao. Kasi pag nanloko ako ng tao, pwede akong tanggalin. Pero hanggat wala akong parang inaapakan sa sistema ng kumpanya, hindi ako matatanggal. Okay? Have vesting rights, di ba? So, have security. So, meron kayong, alam mo yung security mo sa sarili mo na pwede kang mag-invest kahit ano yung ino-offer mo, pwede ka rin mag-invest doon, mutual fund, healthcare. Pero pag empleyado ka, alam mo yung iba na hindi pwedeng umattend ng training, bawal din mag-invest sa sarili nilang kumpanya kasi trabahador ka nga eh. Wala kang karapatan kasi empleyado ka nila. Di ba? Ganun sila. And then, have equality. Pare-pareho lang tayo. Kasi, ito yun eh. Tignan natin sila, no? Kahit alam na natin ang mga coach natin, okay, mga nagtuturo sa atin, sobrang yayaman na sila, bilyonaryo, milyonaryo, pero asan sila, di ba? Pare-pareho tayo, pantay-pantay lang tayo pag anong yung magkakasama tayo. Pero alam natin, nasa isipan natin, di ba? Parang ang yaman nito, boss ng kumpanya, wow, ang bilyonaryo, di ba? Pero andito pa rin sa nakaapak pa rin sa lupa. Kumbaga, di ba, alam niyo yung pantay-pantay tayo dito, di ba? Ang ganda sa feeling noon, hindi kayong mahihiya na, alam mo, mahihiya kang lalapit sa kanya. And then, can retain. Di ba? Pwede mo siyang ma-retain. So, ownership business. So, dito, meron kang 1 to 6 generation SMDs. Okay? Sabi nila, dito, magkikreate ka na dito ng royalty income na passive income. Okay? So, maliit man yan, pero pag dumami yan, marami kang na-duplicate, lalaki din yan. Di ba? So, first SMD, 5.5%. Ang second SMD is 3%. Okay? So, si second SMD mo, meron siyang first SMD, 5.5 din yan. Ang third SMD mo, 2%, tapos meron din siyang SMD niya sa baba, okay, 3%, may 5.5 din yan. Baga, lahat yan nagkakaroon ng SMD. For example, ako, si Ate Glenda, si Ate Donna, example, si Ate Michelle, si Floren, ayan, sunod-sunod, okay, si Mina, si Irene, ayan, di ba, Athens, and then Percy, ayan, sunod-sunod, okay, galing yan sa root mo. So, lahat na po promote tayo, di ba? Nagtutulungan tayo. So, nangyayari niyan, ako, kikita sa first hanggang 6th generation ko, okay? Sa third generation is 2%, fourth generation is 1%, fifth generation is 0.7, hanggang sa 6th generation, 0.5. So, sa 7th generation, wala na. So, kikita ka lang sa 1 to 6 generation SMDs, okay? So, ganun din sila. Pasa-pasa lang yan. Okay? Kung sila din merong first generation hanggang 6th generation, pare-pareho lang ang kita niya, no? Okay? Yan. So, everyone has the same contract. Everyone can be SMD or CEO. Diba? Ang ganda nun. Hindi iisa lang ang CEO or SMD. Lahat tayo pwede. Okay? So, you join because you believe. You own because you understand. You share because you care. Okay. So, dito, sinashare ko sa inyo kasi naniniwala ako sa kumpanya. Naniniwala ako sa kumpanya kasi meron na siyang nabago sa buhay ko. Dito naman, kumuha ako dahil naintindihan ko. Okay? Hindi para sa inyo dahil mahal ko din ang pamilya ko at hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa akin pagtanda. So, kailangan i-secure ko rin yung para sa pagtanda ko. Okay? And then, ito, sinishare ko kasi may care na ako sa inyo. At lalo na sa mga team ko. Kasi sinishare ko sa kanila dahil mahal ko na rin sila. Gusto ko rin sila na magkaroon kung ano man yung mga nararanasan ko. Okay? Kasi, di ba dito mission tayo? Hindi ako nakatingin sa commission, but mission. Kasi alam ko, tao lang tayo, ang pwedeng magbalik sa akin ng napakaraming blessing ay si God lang. Tama? Yan. So, promotion and guidelines. Okay? So, dito sa IMG, pag bagong member ka pa lang, actually, trainee ka. So, brand new ka sa business. Okay? So, ikaw, kailangan mag-invite ka. So, maghanap ka rin kung sino yung gusto mong maturuan paano mag-business. Example, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, pinsan mo, mga classmate mo, friends mo, diba? Yan. Pag meron ka na na-invite, okay? So, mapopromote ka to associate. Ayan, no? 5 field training, own. Tapos, nag-join siya, okay? Nag-join siya sa IMG, nag-own siya ng product. Saving product, okay? And then,
nakalima siya, mapopromote siya ng marketing director sa loob ng 30 days. Okay? Personal yan. So, magkakaroon siya ng PIN. So, rolling 90 days naman yung mga pataas na posisyon. Ang senior marketing director is 30-30. Ang ibig sabihin nito, 30 IMG member and 30 Kaiser. O kahit MB Life. Okay? So, ang replacement leg is 10-10. For example, nakabuo siya ng 30 na points. Okay? Tapos may 10-10 na siya. Yung isang leg niya, example, 3 ang leg ko or 5 ang leg ko. Sabihin ko, mama ko, papa ko, ate ko, kuya ko, tsaka pamangkin ko. Okay? So, ang nakasampu dito, nabuo ko na yung 30, no? Ang nakasampu dito is yung pamangkin ko. Ibig sabihin, yung pamangkin ko, siya ngayon ang may bibigay, okay? May iso-surrender ngayon sa aking coach, sa aking upline. Kasi, hindi ako magiging senior marketing director, okay? Kung hindi i-approve ng aking upline, hindi niya pipirmahan, hindi niya mapopromote, tsaka wag tayong masaktan doon ng, alam mo yung dibdibin. Kasi, system na yan. Wala kang magagawa, system yan. Sa ayaw at gusto mo, system yan. Pero, pwede nating ayusin yung ating marketing plan. Okay? Yan. And then, ang next po is Executive Marketing Director. Okay? So, 90-90 yan sa 90 days. Okay? So, based through first, kailangan, pag nag-run ka ng Executive Marketing Director, meron kang 3 Senior Marketing Director direct mo. Okay? Meron kang direct mo. Yan. So, dito, kailangan, bago mo yan ma-count, tignan mo yung base shop mo at saka yung first generation SMDs mo. Okay? And then, World System Builder Green Jacket. So, 100-100 yan. Okay? So, dito, base through first. Okay? Base shop and first generation. Pwede kang mag-green jacket. Dito, may mga qualification niya. May mga direct. Pero, CON up, kailangan meron kang mga direct SMDs. Okay? So, ngayon, sa running nyo, example dito, imbes sa 30, 15 na lang. So, times 2. Dito, sa 90, times 2 na lang din yan. So, nasa 45 ata. 45. So, 45 divided by 2. Diba? Yan. Ha? Hindi Kasi, yung ibig sabihin nito, hahatiin mo yan, yung points na yan. Kailangan, hati ka doon sa, lagi ka dapat may base shop. Okay? Base shop mo, and then first generation mo. Hindi po pwedeng lahat yan, generation mo lahat. Okay? Pero kung base shop mo, pwede rin. Ang importante, meron kang direct SMD. Okay? Kasi dito, hindi mo pwedeng i-count lahat yung points na nasa under mo dahil i-count din nila yon para sa kanila. Okay? Yan. So, dito, CEO Marketing Director, 150 base through first. So, plus 6 direct SMD. Okay? Yan, SMDs. So, kailangan, kagaya ko nung nag-run ako ng CEO, 50-50 yan. Okay? So, dito, yan merong rule tayo dito sa baba. Babasahin ko mamaya. Sa EVC is 300-300 sa loob ng 90 days plus 9 direct SMDs. Okay? Paano ba mag-run yan? Okay? 1/2 rule for SMD up to green jacket. Okay? Ang 1/2 rule, half-half ang point. Okay? Hindi pwede lahat yan sa first generation. Okay? Yan. So, dito sa CEO is 1/3 rule. Okay? 1/3 rule for CEO and up promotions. Maximum 1/3 of the points needed for promotion can come from any one leg. Any one leg, ibig sabihin, doon sa kanyang first generation. Okay? Di ba sabi niya, may 6 kang 6 generation ka dito, 6 SMDs. So, kailangan daw 1/3. Okay? Maximum points needed. Di ba? Kasi, dati, may mga nagtatanong, naririnig ko, bakit ganito daw, ganito daw? So, ito na siya. 1/3 rule. Okay? So, rider plan not counted. Okay? Kasi except pala ko natapos ko yung Kaiser ko, gusto kong i-rider, hindi yun counted. Kailangan bago lahat na policy. Yan. So, for matchup,
full point will be counted in favor of agent 1 and no point for agent 2. Okay? Running. So, for executive promotions, all policies must be approved and issued, and if NIB accepted before system implementation. So, example, NIB yan kasi, for example, yung nagraran sa akin, example, si Mina nagraran, yung kanyang client, okay, na NIB kasi police pala or etc. na danger pala yung trabaho niya, hindi nila namalayan, NIB yun. So, ibig sabihin, yan, accepted before system implementation. Kailangan maayos muna nila yon bago yon maisama sa kanyang promotion. Okay? Kasi mahuhold yun eh. Hindi yun mai-release ang policy niya. So, naka-hold siya. Okay? Yan. So, creating wealth in the business. So, paano ba kung may kita kay IMG? Okay? So, dito, tignan nyo. So, pag senior marketing director ka, meron kang associate, masipag yan, 20% ang kita niya. Okay? So, pag marketing director ka naman, 37% ang sales mo. For 1 year yan sa Kaiser. And then, pag senior marketing director naman yan, meron kang 47%. Okay? So, ngayon, generation override. Pag senior marketing director ka, okay, example ako, meron akong first generation, may 5.5 ako. Pag may second SMD ako, 3%. Pag meron akong pangatlong SMD, 2%. Pag pang-apat na SMD, 4%. Pag limang SMD, 0.7%. Pag pang-anim na SMD, 0.6%. Kaya sabi ko kanina, hanggang 6th generation, kikita kayo. So, imagine yourself na ang dami mong SMDs factory. Kaya kailangan dito, pag nag-senior marketing director ka, dyan palang magsisimula ang business mo. Dyan mo na palalaguin. Kasi, factory ka na, ang kailangan mong gawin dyan, mag-create ka rin ng maraming factory na ka-duplicate mo. Ganun yun. Okay? So, executive bonus. Pag ikaw ay na-promote bilang executive marketing director, meron kang 1%. Okay? So, maximum bonus subject to qualification. But, may qualification yan. Okay? Hindi yan ibibigay basta-basta. Okay? Kagaya ko, kailangan ko mag-submit ng qualification monthly. Kailangan yon. Pero kung kulang-kulang ka sa qualification, wala pa rin. So, CEO, 1.5 ang makukuha mo. Okay? Yan. So, personal incomes potential. So, associate, 20% commission, income per month per year. Kita nyo? So, dito, pag meron nag-join own share, okay, yung 30,000, example is K45 ata to annual point value, no? So, times 20%. So, sa 6 weeks times 4 weeks is 24,000 ang kanyang income. So, per year is 288,000. Tama? 1,000 pesos ha? Yan. So, marketing director, may 37% ka. So, dito, may 5 ka, okay, sa 30 days, 30,000 times 37% is equal to 11,100. So, times 4 weeks, okay, meron kang 44,400. So, per year, meron kang 532,800. Okay? Di ba? So, pag senior marketing director ka, masipag ka pa rin. So, 47%, 30 IMG, and 30 sales Kaiser for 90 days. Kasi nagraran ka. May yung 30,000 annual point value times 47% is equals to 14,100. Okay? So, times 4 weeks, kasi di ba dito week lang kitaan. So, meron kang 56,400. So, dito, ang kita mo per year, okay, 676,800. Okay? So, sa senior marketing director, base shop income in team. Example, okay, associate, no. So, associate, 30,000 sales, okay, 45 yan, sample, 27%. Pag SMD ka, may override kang 8,100. Times 4, example, 4 sales siya a month. Meron kang 32,400. Okay? So, pag marketing director naman, 30,000 sales, tapos 10% override, SMD, kasi yun yung difference eh. Meron kang 3,000. So, times 4 sales a month, meron kang 12,000. Pag senior marketing director ka naman, 30,000 sales, 47% personal commission, may 14,100 ka. Times 4, may
sales a month, meron kang 56,400. Okay? Yan. So, sa SMD, associate, 47 minus 20%, 27% override. Sa senior marketing director, 47% minus sa MD, 37 is equal to 10%. Sa SMD is 47%. Okay? So, dito, kita nyo, ang total income niya, associate is 32,400. Ang marketing director niya is 12,000. Ang SMD niya is 56,400. Meron siyang 100,400 a month. Okay? Ganun, pag masipag ang team mo. Yan. What if you have the following? 5 associate, so 32,400, 162,000. So may 5 kang marketing director, 12,000. Regular yan ha. Business. So, 60,000. So, pag senior marketing director ka, personal commission mas 56,400. So, total income is 278,400 a month. What would you do if you earn this extra income? Di ba? Okay? So, malaki na yan. Malaking katulungan yan. Pero, yan, nakadepende yan sa effort natin. Hindi mo naman pwede sabihin na, naku, SMD ako, pero hindi man ako kumikita. Business mo nga yan, hindi man pwedeng akong magtrabaho para sa'yo. Kailangan, trabahuin mo para mag-create ka ng passive income mo in the future. Okay? Effort lang. Magtanim-tanim lang. Okay? So, senior marketing director, generation royalty income. Okay? So, kung ikaw ay senior marketing director, ayaw mong ma-promote ng ng mataas na position, gusto mo lang mag-build ng maraming senior marketing director, yan. Okay? So, meron kang first SMD. Example, yung first SMD mo, meron siyang 10 marketing directors times 10 sales. Meron kang 100 total times 30,000 pesos. May 3 million ka, tanggalin mo doon yung 5.5. So, meron kang 180,000 a month. Laki, no? So, sa senior marketing director, may 50 marketing directors ka times 10 sales is 500 total. So, dito, may 30,000 ka. Okay? So, magiging 15 million yan. 15 million annual point value. Kuhanin mo ang 3%, meron kang 450,000 a month. Okay? Sa SMD, at pangatlo, 250 marketing directors. Okay? So, 10 sales, 250. Okay? Ang total value. 30,000. Okay? Times 30,000 is equal to 75 million. Annual point value, tuwanin mo ang 2%, may 1,500 ka. Okay? So, sa SMD na 4 naman, 1,250 marketing directors times 10 sales. So, making a fortune ka na dito, pati sa 5th and 6th. Kasi, palaki na yung team mo niyan. Palalimin mo, tas palakihin mo. Duplication. Hindi naman yan lalaki kung hindi mo ituturo yung tamang system. Okay? Kailangan, bago sila mag-move, matutunan na rin nila lahat. Sumasabay na yung pag-aaral sa kanilang experience, okay? So, times 5 marketing directors, kita nyo, times 5 times 5. Ang sisipag, Yan, kailangan tayo din magsipag. Okay? Yan, so, senior marketing director personal income is 60,000. SMD base shop income is 132,000 per month. Okay? So, ang hierarchy income mo sa first SMD mo is 280,000. Ang second SMD mo is 450. Ang third SMD mo is 1,000. Yan, 1.5 million. So, possible mag-income ka dito ng 2,130,000 per month. So, ang total income mo dito is 2,322,000 month and up. Okay? Yan. So, would you like to own a business with this income? Diba? Yun ang tanong. So, nasa atin naman yan okay? So, kung gaano yung effort natin, ganun din kalaki yung income natin. Pero kung pa-isa-isa tayo, edi pa-isa-isa rin yung income natin kasi naka-base naman yan sa ating kasibagan. Okay? Wala yan sa mga upline natin. Nakadepende yan sa iyo. So, ang match-up system. Trainee build trust. Trainer builds understanding. Prospect makes the decision. Okay? Nakita nyo yan, Yan. So, prospect, trainee, and trainer. Trainer, siya yung magpapaliwanag dun sa prospect. Yung prospect, ang nag-invite dyan, trainee. So, habang nagpapaliwanag si trainer,
Unmute. Hello? Ayun, sige. Ayan. Ayan, unmute ako eh. Ayan na. Ayan, so si trainee, siya na ngayon yung mag-observe sa kanyang trainer. Kasi si trainer, syempre hindi mo naman lagi yan mahihilat, magkakaroon din siya ng appointment na kanya. So kailangan, ikaw na trainer, mag-aral ka na sa una pa lang. Para sa susunod, nag-invite naman si prospect mo, siya na si trainee, ikaw naman ngayon si trainer. Ganun yan, okay? The application. So, mission first before commission. Okay? Mas maganda yung mission muna. Okay? Yan. So, earn through match-up system. Paano ba match-up? So, dito, example, your full-time job is 500 pesos to 1,000 pesos. Income per day. So, regular employee working for 8 hours or more is 30,000 per month. Okay? So, ang example dito is 30,000 Kaiser annual point value. Okay, yung yearly niya. So, 30,000 times 2 na dalawang sales, mayroon siyang 15,000 annual point value trainee. So, ang 15,000 annual point value trainer niya, okay, kita nyo? Tignan natin dito, ang trainee may 15,000 sales, so 20% match up commission. Okay? Dito naman si trainer, 15,000 sales, so meron siyang 37% match up commission. So, dito, kay trainee, 3,000. So, 5 trainees, 10,000. So, 15,000 a week kasi meron siyang 5. Okay? So, dito, nagkaroon siya ng 60,000 per month. So, potential income of an associate is 60,000 part-time. Okay? Ito yung match-up. Si trainer naman, dahil tinutulungan niya yung bago, yung trainee, okay? So, 15,000 sales. So, 37 ang kanya. Match-up commission yan is 5,550. Ang match-up day 1. So, ang match-up week is 111,500 11,000 month. So, potential income of an marketing director. Okay? So, 50% of something is better than 100% of nothing. Okay? Kasi, yung iba sabi nila, naku, ayoko mag-match up. Ayoko nga. Gusto ko akin yung income. So, pag ganun ang inisip mo din ba yung effort niya? Inisip mo rin ba na mas marami kang matututunan sa trainer mo kaysa mag-isa ka lang nagagalaw? No? Kasi dito, ang point dito, okay na yung ibigay mo yung 50% sa kanya eh. Kasi, na-close mo siya. Naging IMG member mo siya. Kaiser lang naman tayo. Tsaka marami kang matututunan sa kanya. Pero kung ikaw mag-isa, alam mo bang sasabihin mo pag nagtanong siya? Alam mo ba ipaliwanag kung ano yung mga gusto niyang malaman? Baka mamaya dahil baguhan ka, hindi mo pa alam masyado yung company kasi minsan sabihin mo, naririnig mo, ako alam ko na yan, ang dali-dali lang. Pero ang point, pag ikaw nagsalita, hindi mo na alam paano mo i-deliver. Di ba? Parang ang daling intindihin pag once na yung trainer mo yung nagsalita. Pero pag subukan mong ikaw, no, pag baguhan ka, lahat naman tayo, di ba? Kahit ako dati sa Zoom, takot din ako. Pero, no tumagal, ang nangyari, nasanay ko na yung sarili ko eh. Di ba? Nagpe-present na ako lagi. Ganun lang yun. So, syempre, yung pag-aaral na yan, yung isang beses na match up, o sabihin mo, sige, 3 months match up. Okay na yun, 3 months. Bakit? Sa 3 months na yan, hindi ka pa ba matututo? Hindi mo pa ba kayang tumayo sa pang-4 na buwan? Kaya mo na. So, ibig sabihin nun, pag marami ka nang natutunan sa iyong trainer, okay, pwede ka na mag-independent. So, hayaan mo na ngayon ang trainer mo na magturo ng iba. Okay? Siyempre, nag-effort siya, nag-effort ka, give and take lang yan. No? Which is better? 30,000 full-time income or super part-time income 60,000. Di ba? Malaking bagay ito kung gawin nyo siyang part-time. Okay? So, 5-5-30 fast start. Okay? So, dito, pag-associate ka, okay, so, pag-aaya ko, nung ako'y bago, nag-IMG ako, kumuha din ako ng Kaiser. So, sabi ng aking coach na si Ma'am Gina Munoz, sabi niya sa akin, maghanap ka ng 5 mo, 15 mo. O kaya yung 5 mo, paghanapin mo, tagli-5 din. Yung tagli-5 sila, maghanap din silang tagli-5. Ganun lang yun eh. Basta sabi ko, sige, tara, maghanap tayo. Hinanap ko yung mga pamilya ko muna, mga pinsan ko, kaibigan ko. Ganun ginawa ko. Hanggang nung, okay, na-promote akong marketing director, nakalima ako. Tapos, na-promote akong marketing director, so meron ako ngayon ditong 37% 5-5. So, umikot lang yan. Yung 5 ko, na-associate,
naghanap ulit ng tiglilima nila. Naging marketing director sila. Okay, so meron na kami ngayon 15 recruit, 15 sales. So ngayon dito, yung mga associate namin, umikot ulit, naghanap ulit ng taglilima. Okay? So nung naging marketing director sila, napopromote kami. Tumataas yung aming position. Okay? Tumataas din ang income. So yung dating associate, naging marketing director, 37%. Yung marketing director na 37%, naging senior marketing director, 47%. So just run fast, start. So 5,530 to become SMD. Yun lang naman yun eh. Duplication lang. Huwag ka na magtanong-tanong. Okay? Basta pag sinabi niya, para sa yan, hindi para sa kanya. Pwede din para sa inyo dalawa. Pero kung patamad-tamad ka, sasabihin mo, di ako kumita, eh, nakadepende na yun sa movement mo. Okay? So, huwag mong sisihin ang iyong upline. So, kailangan, pareho kayong mag-move. Pareho kayong magtulungan. Ganun lang yun. Okay? Para parehong ma-promote at kumita. So, ito. Advanced Training Class 4. Yan. Learn more about the system. The prospect list and the survey mind and heart of the builder. Field training rule of a trainer. G-School 5530 is a business. Meeting flow, developing your prospect list. 4 areas of prospecting the survey. Yan. So, Ma'am MC, back to you. Salamat, CEO. Kahit na-irritate po kayo, salamat pa din sa mga naintindihan po namin ngayon, sa natutunan po namin ngayon. And sabi nga po ni CEO, no? So kahit gawin muna nating part-time yung ating pag-IMG. And then later on, alam niyo po yun, gugustuhin na po natin na mag-full-time. Tignan po muna natin, i-try muna nating i-workout. Tapos, in the long run, makikita po talaga natin yung kitaan din po dito, no? Hindi lang po yun yung kita eh. Alam niyo po yun, habang tumatagal na nag-educate tayo, na ginagawa natin yung mission ni IMG, di ba, nagugustuhan po natin ng nagugustuhan eh, yung pag-share na lang po natin sa ating mga prospects or sa mga gusto po nating i-educate financially. Ano po? So, open na po ang ating, sa mga may gustong magtanong. O pwede na po tayong magtanong. Mag-chat po tayo kung gusto nyo, kung hindi po ninyo kayang magsalita. Or mag-raise po tayo ng hand. May mga tanong po ba tayo? Wala po ba tayong question?